pagdating sa running, isa sa pinaka-importanting bagay na dapat nating tandaan is recovery is part of training. Kasi every time na tumatakbo tayo, nagbe-breakdown tayo ng ating mga muscles, ng ating mga kalamnan. So, kung every run mo is speed work, every run mo is hard, every run mo is mabilis, instead na maka-adapt yung sarili mo or yung katawan mo, ang mangyayari, magkakaroon ka ng overuse injury. Well, tama yung kasabihan na what doesn't kill you makes you stronger. Ganon din sa running. So every time na tumatakbo tayo, nagkakaroon ng stress yung katawan natin, nagbe-breakdown yung mga kalamnan natin, yung mga muscles natin, kung ipapahinga natin yan, nagre-rebuild yan, nagre-repair. Now, kung ikaw or kung yung coach mo sinasabi lagi or yung mentality lagi is no pain, no gain. So parating speed work, parating hard yung training, walang magiging magandang adaptation yung katawan mo. Hindi makaka-recover, hindi makaka-repair ng husto. Isa din yan sa rason kung bakit mas gusto ko na mag-zone 2 lang, AC runs lang, or mga low heart rate training lang kasi mas madaling maka-recover yung ating katawan. Especially kung nagkakaedad ka na. Now, isa ding advantage ng AC run lang is basically nabibuild mo rin yung aerobic base mo. Especially kung beginner runner ka pa lang, ito yung pundasyon para mag-improve yung performance mo sa isang running event. Kasi aanhin mo naman yung speed mo, kaya naman nating tumakbo ng mabilis talaga. Pero kung hindi mo naman masussustain yan sa 5 km or 10 km na race or 21 km or 42 km, hindi rin maganda yung magiging overall performance mo. Going back sa sinabi ko kanina, yung recovery is part of training. So ang analogy ko dyan, ang training parang bagyo. Recently, binagyo yung Pilipinas. Wala pang isang buwan, binagyo ulit. Ang mangyayari, ang Pilipinas or ang katawan natin hindi makaka-recover fully to the point na mahihirapan siya, which, yun nga, yung sinabi ko, pwede kang ma-injury. So kung isa kang newbie runner, huwag mong masyadong i-push yung sarili mo. Hindi ka naman tumatakbo para mag-compete siguro. Mostly sa atin, hindi naman tumatakbo para mag-compete. Para sa fitness natin, di ba? Mostly, ganun tayo. Ibabahagi ko lang din, yung isang nag-comment sa akin na nung nagsimula siya, nag-double run siya. Tumatakbo siya ng umaga, tapos hapon. Usually 20 kilometers a day yung ginagawa niya. As a beginner runner. Ang nangyari, kung di ako nagkakamali, isang buwan lang na injury agad siya. So again, recovery is part of training. Matulog ka ng maaga, kumain ka ng tama. Hindi yung processed foods, kundi yung nutrient-dense na mga pagkain. Isda, itlog, karne, gulay.